pakinggan po natin si Senador Rodante Marcoleta ng Iglesia ni Cristo, membro ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon or Felix Isagon Manalo na Antikristo at kampon ni Satanas. Yan po ang iglesia na yan ay kampon ni Satanas kasi laban sila kay Kristo pagdating sa aral ng Biblia. Bakit po? Si Jesus, tao, hindi Diyos. Sa Biblia, si Jesus, Diyos, sapagkat siya ay anak ng Diyos. Amen. Pakinggan natin ang isa kanilang alipores na si Marcoleta. Marcoleta pala. Lusot na sa Senado ang resolusyong nagkukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban silang mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Pero bago yan, nagkainit pa dyan sina Senator Alan Peter Cayetano at si Kiko Pangilinan. Hinamo naman ang friendly debate ni Senador Rodante Marcoleta si PCG spokesperson Jay Tariela tungkol sa Kalayaan Islands. Nasa frontline, nabalita niya si Camille Samonte. Isupo na lang daw ang Kalayaan Island Group. Galing yan mismo sa bibig ni Senator Rodante Marcoleta noong Miyerkules sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. February 4 yan ah. Dahil sa pahayag na yan, inimbitahan ni PCG spokesperson for the West Philippines si Jay Tariela si Marcoleta na sumama sa pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas. Pero biglang kumambyo si Marcoleta. Gate niya, hindi naman daw niya sinabi i-give up ang Kalayaan Island. Balikan natin ang sinabi niya. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Heto naman ang sinabi niya ngayon. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Bago yan, una nang iginiit ni Marcoleta na nasabi lang daw niyang i-give up ang Kalayaan dahil problema roon. Sa imbitasyon naman ni Tariela kay Marcoleta, sabi ng senador, So sinabi niya, parang ganito tubig, China, Philippines. Yung tubig ng China, hindi na pwedeng i-connect sa tubig. Dagat yan eh. Ito, isipin nyo, sinabi, kaya sinungaling itong alipores ni Manalo eh. Kita nyo? Nung 4, i-give up. Nung 9, wag na. Hindi ko naman sinabi. Nagpaliwanag yan. Yung tubig. China. Side ng China. Side ng Philippines. Kasi ang sa mapa, kung makikita nyo, China, Philippines. Ito yung dagat. Bakit? Hindi ba magkadugtong ang dagat na yan? Kung di ba talagang may tama ito, no? Wag daw yalo. Anong gagawin? Lagyan mo pader. Ganyan po, kabobo. Ang mga miyembro ni Manalo. Palibasa, baka China. Dalawa yan eh. Si Tenke, Caldero. Nung araw, yung mga makapili, nagbabayog pa sila dito. Ngayon, ang makapili, modernong pa makapili, nasa Senado na. Halatang-halata naman eh. Ang pinagtatanggol nila, ang China. Ang tanong, nagtatanong lang po sa inyo, kaibigan. Tenke, hindi ko sinabi. Ay, tubig lang. Magkano ang pinag-uusapan? Tignan nyo po Marcoleta versus Marcoleta. Yung napanood ko sa Senado, si Kiko Pangilinan, nag-inita sila dalawa ni Caldero. Tapos, ininto ni Ping Lacson, recess muna, high break. Nag-iinitan eh.
nakita ko, napanood ko, si Marcoleta, kinakausap si Cayetano. Kasi silang dalawa, parehong abogado yan. Parehong makapili yan. Yan ang tinatawag nilang modernong makapili. Wala nang bayong. Nung araw, nakabayong pa yan eh. Pero ngayon, hindi na po. Inalis na yung bayong. O, kita nyo, yan, napalabas po yan sa Channel 5. Ano po, sa Channel 5. Marcoleta versus Marcoleta. Yan ang mahirap sa inyo eh. Sa bagay, wala naman kayong pahid ng espiritu eh. Kundi espiritu ni Satanas kayo eh. Naalala nyo ba si Bato? Nung nasa Senado, nung hindi pa nagtatago? Guided by Holy Spirit. Nakakagulat. Guided by Holy Spirit daw siya. Totoo kaya yon? Kung guided siya ng Holy Spirit, bakit siya pumatay? Oh, di ba? Sabi ni Digong, yan. Yung senador, si Bato. DDS yan. Davao Death Squad. Guided ba ng Holy Spirit yun? O baka naman guided ni Satanas. Kasi pumapatay. At si Satanas sa Biblia, ang sabi ni Jesus, 1 Jes, na parito si Satanas, ay ano, magnakaw, pumatay, at magwasak. Ayan. Guided daw siya ng Holy Spirit. Pag sinabing Holy Spirit, banal na Espiritu, sa Diyos yun. Hindi guided ng Holy Spirit o Espiritu ng Diyos si Bato. Eh bakit? Pumatay eh. Ay sa datos na sa PNP, ilan? 30,000 sa panahon ng Tokang. Yan, utak ni Bato yan Tokang eh. Binulong niya kay Duterte, kaya sinabi ni Duterte, di pa tumad mo. Siya PNP chief eh, kaya yun, ginawa nila. Yan, nung umupo si Garma, binulgan, binabayaran pala. O, may bayad. O, umaming pa si Bongo, siya pala nagdadala ng pera kay, ano ba yun, sa Iglesia ni Cristo? Yung pinili ni Digong, yung binulgan ni Garma, si Leonardo, binabayaran. Para lang. Pinagkukwartahan pa. No, kita nyo? Kaya itong mga reports ni Duterte, wala kang mapapala sa mga ito, palibasa sa demonyo mga ito eh. Mga demonyo pala, hindi sa demonyo kasi Satanas ang alagad, demonyo. Mga demonyo ito. Sa bagay, tataka naman ako eh. Ito sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo, Isagon, si Cristo ay tao, hindi Diyos. Doktrina nila yan. Pinakikilaban pa nilang debate yan. Si Caldero, si Cayetano, alam ko born again yan. Hindi ko lang alam ano simbahan niya. Sigurado ang stand niya, si Jesus ay Diyos. Kita nyo, magkalaban pa. Pero magkakampi sila sa Senado ni Marcoleta na iglesia. Si Marcoleta, tao si Jesus, hindi Diyos. Pero kay Caldero, si kompanyero, sigurado si Jesus, Diyos. Pati sarili hindi magkasundo. Pero pagdating dito sa China versus Philippines, makapili sila. Tandem sila. Para ipagtanggulang China. Ang tanong, kuya, magkano ba yan? Tatanong lang, magkano? Tandaan ninyo, ang buhay dito sa lupa, hindi habang buhay, may ending. Kaya nga yung picture ni dating Vice President Lenny, in the end, good will prevail against the devil.
Totoo yan. In the end, mananaig talaga ang katotohanan laban sa kasamaan ng masama o ng dyablo. Tandaan nyo yan. Ayaw po ang gana ng lahat ng yan. Kita nyo? Kaya lagi nyo tatandaan ha. Tandaan niyo yung dalawa na yan. Makapili yan. Mga udas yan, sabi ni Father Villanueva. Udas. Balasubas. Naalala ko yun. Tsaka ano sila. Ano ba may tawag pa sa yung basta huwag niyo pong iboto mga tauhan ni Duterte sa 2028. Maawa naman kayo sa bansa natin. Wala pong idudulot na mabuti yan. Unang-una, ninakaw po yung pera ng taong bayan. Yung taxpayer, ninanakawan tayo. Sa panahon ni Duterte, ngayon nabulga sa panahon ni Marcos. Hindi lang milyon, bilyon. O di ba? O kanino pera yon? Di ba galing sa ating mga mamamayan dyan, yung magbabayad ng buwis? Tapos ninanakaw pala ni Duterte. Bagay namin naman ni Duterte nung araw nung hindi pa siya nakakulong sa dahig eh. Ako sabi niya na napanood yun eh. Ako, dami ko ninakaw, pero kayo lubos na. Hindi nakaw siya. Inamin naman niya. Ano pang inamin niya? Na tinanong siya ni Pastor Benny Abante sa Quad Committee ng 19th Congress. Mr. President, pumatay ka na ba? Oo, pumatay na ako, sabi niya. Pero bakit hanggang ngayon, ayaw nila ako sampa ng kaso, sabi niya. Kita niyo? Hindi. Ayaw niyo sa sampa. Nasinampa siya ng kaso sa ICC. Nang dumating yung mga taga-ICC para kunin siya. Napanood natin yun. Ano sabi niya? Bakit ano bang kasalanan ko? Looking innocent Ngayon, alam niyo ngayon, nasa dahig siya, no? Nagkamal ng pera, si Kapman, yung abogado niya. Kaya ang tanong, saan kinuha ng mga Sara ng Duterte's family yung pinambabayad kay Kapman? Samantalang yung kanilang salin, nang nilabas lang, barya-barya lang ang nakalagay. Kaya samantalang yung binabayaran nila Kapman ay bilyon. Milyon. Pero kung susumayin mo, bilyon na. Saan sila kumuha ng 150 million kada buwan? Wala pa namang ginagawa si Kapman, kundi puro ano lang. Gusto niya makalaya na si Tandang Duterte. Puro ganun ginagawa niya. Yun, wala na. Naubusan na sila. Ang tanong, saan galing yung pera? Kaya magtataka ka. Kaya yung pamilyang yan, sa social media, manood kayo ng gusto. Ano sinasabi? Ninanakaw yan. Nakaw sa pera ng taong bayan. Kita nyo? Si Pulong hindi na pumapasok pero sumusweldo. Pero nung magpasa ng batas si itong anak ni Marcos, yung taga-Ilocos, si Sandro, na batas para sa mga senador, congressman, no, pumasok sila bigla. Pinakita sa social media, nasa Senado sila Pulong. Natakot yata sila yung no-pay. Lagi lang sila namamasyal, sarap ng buhay. Saan galing yung pera nila? Si Pulong, magkano yan? 51 billion na kanyang sa panahon ng tatay niya. Nakakuha siya 51 billion. Nasaan yun? Kaya tanong ng taga Davao, nasaan ang proyekto? Wala mang ginagawa si Pulong kundi pasyal ng pasyal. Nung sinabing magpasa ng batas si Sandro ng no, bigla sila pumasok. Pinakita sila sa TV, sila tatlo. Kita nyo. Wala tayong makikita dyan. Alam niyo po ang mga yan, utak demonyo kasi yung mga yan eh. Hindi ako masyadong ano dyan, kaya sinasabi ko utak demonyo. Pati presidente pinagbabanta ni Sara eh. Diba? Yan, napanood yan. Pag kinabukasan, ano sabi niya? Wala ko sinabi. Ay sinungaling. Ano sabi ni Jesus? 1:8:44. Si Satanas sama ng mga sinungaling. Sipin nyo. 1 gis na. Si Satanas, killer.
Mamamatay tao. Ama ng mga mamamatay tao. Sa 8:44 naman, ang sabi ni Jesus, si Satanas ay ama ng mga sinungaling. Ayan. Ano sabi ni Digong? Yung mga mausog. Oh. Sabi niya si kay Bongbong, adik. Tapos kinabukasan sabi, wala naman akong sinabing ganun eh. Si Sarah, wala akong sinabing ganun. Oh, di ba mga demonyo talaga eh. Ayan, nagbabanta sila. Pag daw naging presidente na naman, alin sa dalawa. Basta Duterte naupo sa Malacanang, wawasakin daw ang Ilocos. Si Baste, may balak pala. Na pag nakaupo sila sa Malacanang, yayari nila yung Ilocos. Hindi po ba, nagbabanta pa. Kaya wala silang yan eh. Kundi pagbabanta lang. Kita nyo ngayon yung mga reports nila. Nakulong na si Ramo Revilla. Ayun, nagre-reklamo si Lani. Wala daw due process, kesyo ganito. Yun yung EJ, yung artista. Dapat daw si Bong Revilla, bigyan nila ng special treatment kasi nga daw, dati senador at saka artista. Isa pang loko-loko yun eh. EJ. Yung nanggaling sa PBB. Ngayong gobyerno din, wala mong gobyerno, bas gobyerno ng Mindoro. Kita nyo? Talaga. EJ Falcon? Oo. Dapat daw bigyan ng special treatment kasi senador at saka artista. Wala na, durog na rin ang utak no. Kala siguro mananalo pa sa susunod yun. Si Joel Villanueva, ayan, namumuro na. Tapos si Jinggoy, si Escudero, mga yan, mga Dutertes yan. Yan, namumuro na sila. Ilang taon pa manunungkulan si Marcos. Matagal-tagal pa. 2020, ngayon February. Sa 27, 1 year pa. Then 28 ng June. Mababa pa. Mababa pa panunungkulan. May 2 taon pa manunungkulan si Bongbong. Ngayon, sinampa nila si Bongbong ng impeachment. Puro RC lang ang kanilang mga ebidensya. Kaya yan, binasura ng tuluyan. Bakit? Walang, nanonood ako, pinapanood ko eh. Wala talagang ebidensya talaga eh. Kaya binoljak yung makabayan ba, yung kinamasa. Sila ako, yung babae, tsaka basta 3 yun eh, 2 babae, sa lalaki eh. Tapos yung nagtatanggol naman doon sa isang attorney na nagsampa kay Marcos na in-endorse naman ng isang abogado rin, si Nisay. Natatawa ko sa kanila, binoboljak sila ng kapwa nila kongresista eh. Lalo na si Nisay, payang-paya siya. Abogado, pero wala. Nang tinanong siya ni Luis Reyes, ng congressman ng Batangas, are you agree? Ay, aware ka? Hindi makasagot ka. Aware. Pagkakaroon, sabi ko, abogado ito, pero anong klaseng abogado ito? Baka naman walang kampanilya. Alam nyo, ganyan talaga ngayon sa politika. Mag-isip naman kayo, kababayan. Ang iboboto nyo sa susunod, pag-isipan yung mabuti. Hindi yung... Sige, basahin natin yung baka sabihin nyo, wala tayong Biblia. Biblia ito. Yung sinabi ko kanina. Baka sabihin nyo, sinasabi ko, wala kang binabasa. Ito, babasahin ko. Sinungaling. 1:8:44.
ang diablo, ang inyong ama. May tinutukoy si Jesus. Mga tao, ang ama daw nila, ang diablo. At kung ano, ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao. O, di ba mamamatay tao si Bato, tsaka si Duterte, matanda. Inamin niya sa investigasyon yan. Tapos tinatanggi ni Bato. Sinabi ni Duterte, yan, senador, tinuro niya, nakapoint ang kamay niya kay Bato. Yung Bato, sabi niya, Senator Bato, DDS yan. Davao Death Squad. Kita nyo? Tanggi-tanggi pa sila eh. Siguro sabi ni Digong, abang tinatanggi nito eh. Ibuking ko nga siya. Binuking niya. O ano ba to? Tago pa more. Chismis lang yung warrant of arrest ng ICC. Kinalog na yung yagbag mo. Nagtago na. Allah. Ito lang masakit dyan. Habang nakatago, kumikita. Sumusweldo. Hindi naman nagpapangsyon. O, ano sabi niya? Si mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan o laban sa salita ng Diyos. Kaya minura ang Diyos eh. Di ba to eh? Kahit kailan, kung siya ay nagsisinungaling, likas ito sa kanya, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng mga sinungaling. Kaya yung Duterte's camp na yan, clan, mga sinungaling yan, ang tatay nila si Satanas. Ang Diyos nila si Satanas. Kaya minura niya si si Tandandigong, minura niya ang Diyos. Nilait pa si Jesus dahil sa pagkapako sa krus. At minura niya, Santo Papa ng Katoliko, si Pope Francis. O yan, 8:44 yan ha. O yung 1 naman. Ilang binanggit ko, ano? Kaya yun ang babasahin ko. Kaya nang pumunta rito ang magnanakaw referring to Satan ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Diba? Kaya maraming nawasak na pamilya sa ginawang EJK ni Bato sa ni Duterte. Kawawa yung 3 pulis na naupo nila. Yung kikiyan sa Caloocan na videoan yun. Ayan. Pinatulan ng reclusion perpetua yung 3 pulis. Like, kawawa naman yun. Sipin nyo, dahil lang sa pagsunod kay Digong na demonyo, kaya ang tawag sa kanya sa social media, Digonyo. Digong na demonyo, Digonyo. Kawawa yung pamilya ng 3 pulis. Lifetime sila makukulong, kaibigan. O ngayon, ano masasabi mo ba ito dyan? Kaya mo ba sustentuhan yung pamilya ng 3 pulis na yon? Ikaw, Digong. Kaya nyo sustentuhan? Wala. Sige, kawawa yung 3 pulis. Yan. Yung mga death squad sa Davao ni Duterte, yung 2 bumaliktad ngayon, sila, state witness. Nakatago sila. Si Bato, dinay, binulgar siya tuloy ng kanyang tatay Digo. Siguro sabi ni Digo, ayaw mo sumali ha. Yan, si Bato, DDS yan. Pointing pa. Ingat kayo sa pagboto. Mas maganda, mag-isip kayo. Gamitin nyo naman yung utak nyo na binigay ng Diyos. Amen? Diyos ko, sige, ganito na lamang. At least pinutulang natin yung kay Marcoleta. Marcoleta versus Marcoleta. Patay siya. Sasabog yan sa social media. Alam nyo naman sa social media, malaya. Sige po, yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.